Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo. Ang sabi ni Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati po ang katabi natin ng good afternoon. At mga kapatid, ito na po ang ating pinakaghahandaang mabuti. Yung 40 araw ng Kwaresma natin ay natapos at ito na po ang 3 mahahalagang gabi na ating pong ipagdiriwang. 3. Ang tawag po ditong sinisimula natin ay ang banal na Triduo, Paschal Mystery o Paschal Triduum ng ating Panginoon. 3 gabi po ito mga kapatid. 3 araw ito, Huwebes Santo, Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria o ng gabi. Holy Thursday, Good Friday at Easter Vigil. 3 gabi itong pagninilay, paggunita natin sa paghihirap, pagkamatay, at pagkabuhay ng ating Panginoon. 3 gabi. 3 araw. Pakisabi nga ako sa katabi ninyo, 3 araw ito. Kaya 3 ito ha. Ang alam ko po, isa lang ang Judas sa 12 apostol. Sana hindi ho tayo mawala. Huwag natin iwan ng Panginoon. 3 mahahalagang araw at gabi ito sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. 3 araw pero isang liturhiya. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Kaya mamaya pag natapos ang ating misa, huwag niyo pong sabihin na, ay si Father may nakalimutan. Walang final blessing si Father. Hindi ho. Talagang walang final blessing sapagkat itong 3 ito ay isang liturhiya. At kailan po natin matatanggap ang final blessing? Sa muling pagkabuhay ng Panginoon sa Sabado ng gabi. Kaya kailangan yung buuin. O baka bigla may tumayo sa inyo at umalis na. Nung wala naman palang final blessing ngayon. Baka absent ako bukas. Wag naman. Ibigay natin ang 3 araw na ito. Lalong-lalo na ngayong taon na ito, na napakarami na naman nating hinaharap na pagsubok. Walang final blessing mamaya, sapagkat tatanggapin natin ang pagbabasbas sa kanyang muling pagkabuhay. Ito'y dapat natin tignan ng may pag-asa. Na matatapos ang 3 gabing ito, hindi lang sa madilim dahil sa Sabado ng gabi. Humanda ho kayo, kagaya ng sinabi ko. Ngayon ay ang gabi o ang Passion o ang huling hapunan ng ating Panginoon. Pero hindi lang po ito tungkol sa huling hapunan. Bukas naman ay ang pagkamatay ni Kristo, veneration of the cross, ang prosesyon ng Santo Entierro, ang pagluluksan ni Maria sa gabi. At sa Sabado po ay ang Easter Vigil natin. Manglamang sa malamang 2 o 3 oras tayo niyan. Hindi sa tinatakot ko po kayo. Gusto ko lang po kayo maghanda ng mabuti. But that is the most important night of all nights. Yun ang pinakamahabang gabi. Di ba alam nyo ho, kapag may problema kayong pinagdadaanan, kapag may isang matinding pagsubok, ano sinasabi ninyo? Parang napakahaba ng araw na ito. Parang napakahaba ng gabing ito. Pero huwag niyong kakalimutan. Kaya kanina nung kumampana, nung kumakanta ng Gloria, kailangan padingtingin lahat. Sapagkat yan ang huling beses na maririnig natin sa 3 araw na ito, ang pagkalembang ng ating mga kampana. At sa susunod ng kakampana yan, sa muling pagkabuhay na ni Kristo. Sa Sabado ho yun. Pero ngayong Huwebes Santo, 2 mahalagang sakramento na itinatag ni Kristo ang siyang ating ginugunita at ipinagdiriwang. Ano po itong 2 sakramento na ito? Ang sakramento ng banal na orden o pagkapari at ang sakramento ng Eucharistia, ang banal na misa. Kaninang umaga po ay ipinagdiwang natin sa Manila Cathedral. Pinamunuan ni Cardinal Advincula ang tinatawag na Christmas. Kaya nakikita niyo itong 2 pong itong ating candle stand dito. Mamaya po ilalagay dyan ang 2 langis na binasbasan ng kardinal kaninang umaga sa Manila Cathedral. Ang langis para sa pagbibinyag at ang langis para sa pagkukumpil at pagpapahid sa mga may sakit. Ganon din sa pagkapari.
Dalawang mahalagang langis. Pero bukod po dyan, ay kanina nagkaroon din kaming mga pari ng renewal of our priestly vows. Kaya kaninang umaga, maraming salamat po sa mga bumati sa amin ni Father Marbs. Fiesta naming mga pari ngayon. Baka gusto niyo po kami isama sa inyong mga dasal. Itong araw na ito ay napakahalaga sa amin. Kung di ako nagkakamali sa mga sandaling ito, sa Vatican, ang Santo Papa ay nagdiriwang din ng Christmas. Meron silang pagdiriwang din ngayon. At sa iba't ibang diocese, isinasariwa namin ang pangako namin nung kami ay naordinahang pari. At ipagdasal po ninyo na sana ho ay magkaroon din ang ating simbahan pa, ang ating parokya, lalo na nang iaambag natin sa mga alagad ni Kristo sa mundo ngayon bilang pari. Bilang pari. Hindi ho madali. Isa pong pari ang marahil regalo ng Diyos sa simbahan, sa parokya natin, sa community dito ngayon. Itinago ko lang ho siya, no? Si Saint Charbel Macluf. Wala ho dito yung relic, wala dito yung kanyang larawan, sapagkat itong araw na ito ay araw ng Panginoon, ay dapat nating ialay sa Panginoon kasama ng mga banal sa langit. Nagpupuri tayo sa Diyos sa biyaya ni Kristo, ang ating tagapagligtas. Pero po may magandang buhay na pwede tayong balikan kay Saint Charbel, na hindi lang sa aming mga pari, kundi sa ating lahat. Nung ako po ay hinatid ng aking pamilya sa San Carlos Seminary, kasi yung po yung araw na ihahatid na yung mga seminarista. Naku, kanya-kanyang hatid yan. No, kanya-kanyang mga kasamang maghahatid. Maniwala kayo sa hindi. Ang nagatid sa akin, isang jeep. Puno. Puwera biro, isang jeep. Kaya tawa ng tawa yung mga pari. Kanino namang bisita yan? Sino na namang nagatid? Talagang yung jeep na hindi pa bago, ha? Talagang yung bumabiyahing jeep. May nakaupo pa dun sa may pasukan ng jeep. Ganong karami ang nagatid sa akin. At kapag kayo ay mag-a-abroad, kapag kayo ay aalis, meron tayong despedida party. Ang daming bisita. Si Saint Charbel, nung edad niyang 23, nung narinig niya ang tawag ng Diyos sa kanya at nagdesisyon siyang sagutin ang tawag ng Diyos, isang hating gabi, umalis siya ng tahimik sa kanyang bahay, iniwan niya ang kanyang pamilya at ang kanyang village, at pumasok ng tahimik mag-isa sa monasteryo. The gift of silence. Alam mo ninyo, isa sa mga nakakamiss po yan. Marahil si Father Marv sasang-ayon, sa seminaryo, pagdating sa gabi, mayroong kakanta ng Magnum Silentium. Great silence. Sa gabi. At I think kailangan ng mundo ngayon yan. Yung katahimikan. Lalo na kapag marami na tayong nirereklamo sa buhay. Pag marami na tayong kinakainggitan sa buhay. Kaya ang katahimikan hindi lang sa simbahan. Minsan ko na po itong natanong, diba kailangan ng katahimikan ng mundo ngayon? Kailangan ng kapayapaan ng mundo ngayon. Pero sa bahay natin, ilan sa inyo dito ang sumigaw na, kailan ba tatahimik ang bahay na ito? Kailan ba tatahimik ang pamilyang ito? Kailan ba tatahimik ang babaeng ito? Kailan ba titigil itong lalaking ito? Ang katahimikan ay para sa lahat. At alam mo natin yan na sa katahimikan, mas naririnig natin ang Diyos. Kaya ngayong Huwebes Santo, itong ipagdasal natin sama-sama. Lord, masyado nang maingay ang isipan ko. Ang dami kong iniisip. At Lord, pakisama yung mga mali at masamang binabala ko na patahimikin mo. Ang dami ko ng ingay dito sa aking kalooban. Lord, hilumin mo yung panggigigil ko sa mga nang-aaway sa akin. Sa mga gumagawa ng mali sa akin. Ang dami ng ingay sa paligid. Mga taong wala nang nasabing mabuti at maganda para sa isa't isa. Maingay. Alam mo ninyo, may isang kwento ng isang seminarista
na isinama siya ng kanyang formator, teacher, sa isang depressed area. Ito pong seminarista, medyo balidoso, medyo mapapamaarte, no? Kahit lalaki, medyo maselan, maarte. Eh yung pare, sinama siya dun sa depressed area kung saan namatay yung mister nung kanyang kaibigang babae. Dinalaw niya para kamustahin. Habang pagdating nila, tuwang-tuwa ngayon yung misis, "Naku, Father, buti naalala mo pa rin ako. Halika, Father, pumasok kayo." Pagpasok ko, binigyan sila ng merienda. "Father, magmerienda muna kayo." Alam mo, nasa depressed area ito, ha? You know, sometimes the poor people are the generous people. So, binigyan sila ng merienda. Tinapay, biskwit. Tapos po yung baso nila ay yung mug. Hindi lang pang kape, pang soft drinks din nila yon. Hindi kagaya sa iba na iba yung pang kape, iba yung pang soft drinks, iba yung pang tubig. So yung mug, si Father, inom kagad. Itong seminarista, medyo maarte. By the way, ang kinamatay po ng mister, tuberculosis, no? TB. No? So ngayon itong seminarista, hawak-hawak yung mug. Sabi ngayon ng seminarista, "Naku, baka ito yung mug nung namatay. Baka mahawa ako." So pinihit niya, "Naku, baka dito umiinom yung namatay." So pinihit na naman niya. Ang ginawa niya, yung pinakatangkay yung hawakan, yun ang tinapat niya sa bibig niya. Sabi niya, "Siguro naman hindi dito umiinom yung namatay." Ininom niya. Maya-maya sumigaw yung anak, "Nay, parehong-pareho sila uminom ni tatay." Alam mo, may kalalagyan din ng kaartihan ng tao. Patatahimikin ka isang araw. Pangalawang sakramento ay ang ating ginagawa ngayong gabi. Kaya ginayakan natin, may bulaklak, maraming kandila, sapagkat ginugunita natin ngayon ang pagtatatag ni Kristo ng pinagmumulan, the source and summit of our Christian life. Lagi ko itong sinasabi. Kapag may mga dumarating na po dito sa atin, ang unang hinahanap, nasan po yung relic ni Saint Charbel? Nasan po yung picture ni Saint Charbel? Kaya pa nag-iikot ho kami ng relic sa iba't ibang simbahan, ang una at pinakamahalagang part, banal na misa. You will never learn to love Mama Mary and the saints if you will not love more the Eucharist. Kaya nagkaroon tayo ng mga banal sa langit. Dahil may Kristong nag-alay ng kanyang buhay na siyang sinusundan nila. Na siyang ginagaya nila. Yun ang halaga ng banal na misa. Ito ang pinagmumulan ng lahat-lahat sa atin bilang Kristiyano. Kaya kapag ikaw ay mabilis nang uminit ang ulo, marami ka ng reklamo, kapag mabilis kang magalit, pinanghihinaan ka na ng loob, wala ka nang makitang maganda at maayos sa buhay mo, magsimba ka. Magsimba ka. Hindi dahil kay Father, hindi dahil sa design ng simbahan, magsimba ka. Dahil ano ang sabi ni Kristo sa mga alagad niya sa ating ebanghelyong binasa ngayon? Anong ginawa ni Kristo? Lumuhod siya. At anong sabi ni Pedro? Hindi ko pa huhugasan ng aking paa. Anong sabi ng Panginoon? Hayaan mong hugasan kita. Kung itatranslate natin yan sa mas malalim, let me love you. Allow me to heal you. Allow me to clean you. Hayaan mong linisan kita. Hayaan mong ayusin kita. Ang gulo-gulo mo na. Ang dumi-dumi mo na. Hayaan mong palakasin kita. Mukha ka lang malakas, pero nanghihina ka na. At saan naganap yon? Sa huling hapunan. Sa huling hapunan. Kaya kapag tayo po ay nagsisimba, hinahayaan natin ang Panginoon. Hindi lang ho ito tungkol sa iyo. Nakakanta ka, maghuhulog ka sa donasyon, sasagot ka, pipila ka, hindi. Pumasok ka ng simbahan dahil hinahanap ka ng Panginoon. Gusto ka niyang ayusin, patawarin, mahalin,
at iligtas muli. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalagang mensahe ng gabing ito sa pagpapari, sa Eucharistia, may kadakilaan sa paglilingkod. Service is the love language of the Lord. At yun ang dapat nating matutunan, but not just service, humble service is the love language of the Lord. Pagkatapos po ng aking pagninilay, ay gagawin po natin, sasariwain natin, ang ginawa ni Kristong pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Habang ginagawa po namin ang paghuhugas ng paa sa ating mga kapatid na kumakatawan sa pamayanan, hindi lamang po silang dalawa. Habang hinuhugasan ko ang kanilang mga paa, namnamin ninyo, damhin ninyo, isipin ninyo na ang Panginoon ay nasa harapan din ninyo. Hinuhugasan kayo. Matagal kasi pag lahat kayo isa-isa kong huhugasan. Silang 12 ay kinatawan ng lahat upang maramdaman natin ang Panginoon sa loob ng simbahan na ito. Amen.